buwan ng Agosto lamang ay bumisita ang ating Pangulo sa India upang makipagpulong kay Prime Minister Narendra Modi at isa nga sa kanilang pangunahing pinag-usapan ay ang patungkol sa pag-acquire pa ng mas maraming advanced na armas na magpapalakas palalo ng kapabilidad ng ating hukbong sindatahan, lalo na bilang pangdepensa laban sa mas nagiging agresibong galaw ng China. Kabilang nga sa napag-usapan ng dalawang bansa ay ang karagdagang mga BrahMos anti-ship missile system na kung saan nakapag-order na ng 3 batteries ang Pinas at dadagdagan pa ito ng bansa, mga Akash 1S medium-range surface-to-air missile system na magsisilbing air defense ng ating mga BrahMos laban sa aerial targets tulad ng missiles at aircraft ng kalaban, at pati na rin ang ATAGS MGS 155mm self-propelled howitzer na isang bagong klase ng artillery na gawa ng bansang India. Base sa impormasyon na ating nakalap, nagagandahan umano ang ating hukbong sindatahan sa armas na gawang India at gustong-gusto din naman ito ng ating gobyerno dahil sa abot kaya ng Pilipinas ang presyo ng Indian-made weapons at hindi rin naman nagkakalayo sa kalidad ng armas mula sa iba pang bansa. Malaki ang pinapakitang suporta ng India sa Pilipinas, lalo na't parehong problema ng dalawang bansa ang China na kung saan kamakailan lang din ay nagpadala sila ng kanilang warship sa ating bansa upang magsagawa ng combined naval drills kasama ang ating Philippine Navy. At sa balita na ating nakalap, mukhang hindi pa talaga tapos ang patuloy na pagtulong ng bansang India at interes ng Pilipinas sa Indian-made weapons matapos ibinalitang gustong bilhin ng ating bansa ang kanilang tinatawag na Pralay Tactical Ballistic Missile na gawa ng kanilang ahensya ni Defense Research and Development Organization na nitong taong 2022 lang ipinasok sa serbisyo ng Indian military. Isa ito sa pinakamalakas na sandata ng India sa kasalukuyan dahil isa itong tactical ballistic missile na kung saan iilang bansa pa lamang ang mayroong ganito at hindi ito ordinaryong klaseng missile lamang dahil sa napakalakas ng may dudulot nito na damage sa target. Makikita natin kung gaano kalaki ang tactical ballistic missile na ito at walang-wala ang BrahMos na isa lamang anti-ship cruise missile kung ikukumpara dito dahil nasa 3 hanggang 4 na beses na mas mabigat ang warhead nito na paniguradong dudurog sa tatama ang kalaban. At dahil nga sa 5 tonelada ang bigat ng Pralay missile, nasa 500 kilometers lamang ang range nito at inaasahang mas mababa din ang range ng kanilang export variant dahil mayroong kasunduan sa pagitan ng nasa 35 bansa, kabilang na ang bansang India, na dapat ay hindi lalagpas sa 300 kilometers ang range ng kanilang ibebentang missile. Inaasahan na kapag mabili na ito ng ating bansa, ay ang Philippine Army ang gagamit ng tactical ballistic missile na ito at kung sakaling ang magkaroon ng technology transfer, ay magkakaroon ng kaalaman ng Pilipinas sa paggawa ng sarili nating missile at pwede nating habaan ng range nito hanggang sa abot ng ating makakaya at kaya na talaga nating depensahan ang buong Pilipinas. Sinasabing ang katumbas ng Pralay missile na balak bilhin ng ating bansa ay ang Dongfeng 12 short-range ballistic missile ng China na kung saan may range lamang ng nasa 280 kilometers, ang 9K-720 Iskander short-range ballistic missile ng Russia na kung saan may kaparehong range naman ng nasa 500 kilometers, ang Hyunmoo 2 ballistic missile ng South Korea na may range din lamang ng nasa 300 kilometers, at ang Precision Strike ballistic missile ng Estados Unidos na may range ng nasa 500 kilometers. Wala man tayong impormasyon kung ano talagang export price ng Pralay missiles, sinasabing di hamak na mas mura ito kumpara sa tactical ballistic missiles ng ibang bansa at ang ibang bansa pa nga hindi binibenta ang kanilang ballistic missiles kaya maswerte tayo na kaalyado natin ang bansang India. Gagamitin bilang land attack missile ang planong bilhing armas na ito at maaaring isa sa rason ng planong pagbili ay ang artificial islands ng China
na kung saan nasa loob mismo ng exclusive economic zone ng Pilipinas at mayroon ng mga military bases, mga fighter jets, mga missiles at iba't ibang armas pa na kayang abutin ng ating bansa sa loob lamang ng ilang minuto. Kung ang BrahMos missile ay pangdepensa laban sa warships, ang planong bibilhing Pralay ballistic missiles ay para naman sa artificial islands at napakalaking mensahe nito laban sa China na hindi aatras ang ating bansa. Base sa Max Defense, nasa early stages pa lamang ang planong pagbili sa missile na ito at marami pang ibang pagpipilian ng ating bansa at isa na nga dito ay ang Precision Strike Missile na kinakarga sa M142 HIMARS na kapareho din ng range, ngunit maliit lamang ang dalang warhead nito. Sa mga hindi nakakaalam, gusto ding bilhin ng Philippine Army ang M142 HIMARS at ilang beses na sila nagkaroon ng training para sa mga armas na ito dahil ilang beses na ito dinala ng US forces sa ating bansa. Isa pa umano sa mga opsyon ay ang CTM-290 surface-to-surface missile na gawa ng South Korea na kung saan may range na aabot sa 290 kilometers at ibinabala ito sa mga K239 Chunmo multiple launch rocket system. Ang K239 Chunmo ay ino-offer din ng South Korea laban sa M142 HIMARS ng Amerika para sa Philippine Army, kaya isang magandang opsyon din ito, lalo na't di kalidad din ng South Korean made weapons at pasok din ang kanilang produkto sa budget ng ating bansa. Sa ngayon, kahit alin man dito ang mapili ng Pilipinas, ay malaking upgrade na para sa ating hukbong sindatahan at dapat nang pabilisin pa ang pagbili nito dahil sa mas lumalaki na ang threat sa ating teritoryo, lalo na mula sa pwersa ng bansang China.